Magandang araw po sa lahat, mga kababayan. And po, ang video pong ito ay para po sa mga tao or mga kababayan, lalo na po yung mga kababayan nating gusto pong mag-apply ng visa papunta pong UK, United Kingdom po. Opo. Watch po kayo, baka po makatulong po ang aming munting video. Salamat po! Hello po mga Kalabadas! Welcome po sa aming channel! Hello! Pinay Double Dash! Ayan. Ito na, malalaman na po natin kung approve or not approved. not approve. Kailangan ko ba ng visa? Hala, di ba Miss Ruth, ano na, may visa na dyan papuntang Europe si Adeline. Magkano po yung gastos po ng UK visa application? Ano pong mga documents po na kailangan para po sa visa application? The tunnel. Lights on. In Amsterdam, in the Centrum, after our appointment, we are underneath the water. Above us is boats and water. Sloterdijk. I think that's the name of the guy who gave the driving lesson. Yan, nandito po tayo ngayon sa Amsterdam, guys. Amsterdam Sloterdijk po. Kailangan ko ba ng visa? Yes po, para po makapunta po si Adeline papuntang UK, kailangan po niya ng visa. Dito po tayo sa gilid po namin. Yan po yung basahin mo ngayon anak, UK Visas and Immigration. Andito po kami sa Visa Application Center papuntang UK po kasi po ang ating Adeline, kailangan po niya ng visa papuntang UK. So, ngayon nga po ang appointment namin para sa kanyang biometrics. Opo guys! Kasi nga po, ang passport ng ating dalaga ay Philippine passport pa din po. In order po na makapunta po kami sa UK, kasama po si Adeline, kailangan po niya ng visa. Ano ba? Ang UK po ay umalis na sa Europe. Nag-Brexit na po, di ba? Nagkaroon po ng Brexit. So, hindi na po sila part ng Europe. So, kailangan pong mag-apply. Katulad po ng Philippine passport, kailangan po nang mag-apply ng visa papuntang UK. Ayan. Po, kailangan niya ng visa. Oo, bibisahan na siya. Hindi pa sure kung bibigyan siya ng... Mag-apply pa lang kami. So, kailangan yung, yung mga details and everything. So, ngayon nga po yung appointment niya. Opo. So, balitaan namin kayo guys kung ano po yung magiging result. Kasi po, 11:45 po yung aming appointment. Oo. Kaya ako mag-antay. Kasi per appointment dito, hindi ka pa papasukin pag wala kong appointment. Ay, naantok na siya. Ang layo po ng binahe namin. 2 hours po, no? Our ride. Dalawang oras daw po. Opo, siya po yung si Dongo yung Kumusta? Ayan. Ay. 2 hours. Ang aming biyahe guys. Opo.
Hala, di ba Miss Ruth, ano na, may may visa na diyan papuntang Europe si Adeline. Yes po, mayroon na pong visa si Adeline. Dito lang po yun sa Schengen area. Schengen area sa Europa lang po ang kanyang visa. Pero po, kapag pupunta po siya ng UK, kailangan po talaga mag-apply ng visa. Opo. Magkano po yung gastos po ng UK visa application? Marami pong gastos, guys. So, kailangan nyo pong maghanda ng budget papuntang, yung pag gusto nyo pong pumunta ng UK, UK visa application pa lang, kailangan meron na po kayong budget. Opo, ito po yung mga mga magagastos pa lang ito po. €142 po ang babayaran po kapag short stay visa. Yun po yung pinakamura, 6 months lang. 142, ano po, 6, yung sinasabi niya, iba naman kasi yun. Isa-isay natin, €142 po, kapag gusto niyo po yung pinakamura, 6 months. Ayan guys, paalala lang po ang magastos. Visa application pa lang magastos na, kaya kailangan po ready tayo. So yung sinasabi ko pong 142 in euro po yun, kung magkano po yung binayaran namin. Kasi nga dito po kami sa Netherlands nag-apply. So, para po magkaroon po kayo ng idea, kailangan po natin i-convert ng Philippine peso. Pero kung siguro naman kung dyan po kayo sa Philippines mag-apply ng UK, puntang UK, siguro hindi rin magkakalayo yung yung presyo. So, para may idea lang po kayo, i-convert po natin yung euro sa peso ng 60. Kasi 60 pesos na po ang 1 euro, guys. Medyo mataas na. Ayan. So, yung 142, yun po yung short stay visa nga po, pang 6 months. Tapos, guys, yung 92 MUP, sinerge, hindi ko rin po kasi maintindihan, guys, nung una. Kasi MUP, yun pala mandatory user pay. Kasi nga po, hindi po tayo direktang nag-apply sa mismong embassy ng United Kingdom. Kundi, TLS contact po yung pinuntahan natin sa Amsterdam. So, parang third party siya. So, kailangan mo pong magbayad. Kasi nga, ginamit po yung center. So, mandatory yun, guys. So, 142 plus 92, yun po yung babayaran. Yun po yung babayaran. Magkano po yun sa peso? So, guys, 142 plus 92, 237 euros na po siya. Ang estimation po natin doon ay 14,020 something or yeah. So, sabi mo ng 15,000 pamasahe mo papuntang Manila. Ano lang yun yung application pa lang, guys, hindi pa tayo nag-uumpisa sa ano ba yun? Very slight pa lang yun. Very slight lang. Guys, paalala lang din po, ang video ito in the making po, 2 weeks siya. Kaya paiba-iba po tayo ng location. Kasi guys, hindi ko alam kung paano ko siya i-share sa inyo ng bonggang-bongga. Sana po maintindihan nyo. Salamat po sa pag-intindi. Tapos, meron pa pong extra cost yun. So, mga ka-double Dutch, para po dito sa extra cost po, nasa sa inyo po kung gusto nyo pong i-avail yun or hindi. Ito lang naman po ay extra, hindi naman po siya mandatory. Yung sinabi ko pong dalawa, yun po talaga yung mandatory na babayaran kapag kayo po ay nag-apply po ng UK visa. So, ito pong extra cost, very handy po kasi sa amin. Kasi nga po, malaking tulong po yun. Base na rin po sa mga pag-apply ko po ng visa, ganyan, mas mapapadali po yung processing. Iba po yung bayad ng, kunyari, ipapadeliver nyo po yung passport nyo after ng application, after kung ano po yung result, kung hindi man na okay or okay yung inyong visa application, yung passport nyo kasi iiwan po dito sa center. Kung aprobahan man or hindi, kailangan nyo pa rin, para hindi na hassle sa mga dyan, may trabaho, para hindi na hassle, hindi ka na babalik dito sa office, ipadala na lang. So, ganun po yung ginawa namin, nasa 35 euros po. Tapos, guys, iba pa yung bayad. Yung iba kasi, hindi alam. Hindi naman sa hindi alam. Pero iba-iba yung na-scan, na-upload na document. So, natatagtag yung time. So, to save time,
meron din silang service na sila na lang po yung mag-upload ng scan documents mo para automatic na okay talaga yung pasa ng documents para ma-aprobahan agad. Sila na bahala. 50 euros yun, guys. Tapos meron pa, guys, wait. Ang dami. Sabihin ko mamaya-maya kasi papasok na kami. Kasi dapat 15 minutes before nung appointment time mo, kailangan nyo pong dun sa door. So, ito lang yun. Wait lang, guys. So, ang mga extra cost po natin, nasabi ko nga po kanina, 35 euros po para po dun sa sending fee, yung return po ng document, yung passport po. Para hindi na po hassle, kasi ang layo-layo pa po ng bahay namin, tapos pupunta pa po kami sa Amsterdam. Ano ba yun? Basta maano po sa time yun, time consuming. Ang layo po nung biyahe. So, minabuti po namin pag man po yung result, i-deliver na lang po yung passport para hindi na po kami pupunta sa office. Tapos po yung next, yung 50 euros nga po, yung pag-scan ng documents. Guys, para sa akin na, based on my experience, kasi po pang ilan ko na bang, nung ako po kasi yung nag-a-apply nung visa, noon po, ginamit ko din po yung service na yun. Very handy siya kasi sila na po, kasi may time na mali yung pag-scan mo ng document, image lang yung matatanggap nila, hindi siya clear. So, email ka na naman, or tatawagan ka, uy, mali yung sinend mong birth certificate, for example. Hindi po namin mabasa, ganito, can you send again? So, matatagtag po talaga yung time, guys. So, very handy yung service nilang yun kasi dadalhin mo na lang yung mga original copies. Sila na po yung bahala mag-scan doon sa mismong appointment mo, then doon sa mismong UK Visa Application Center. O, sila na mag-scan, as in bonggang-bongga. Bibigay mo lang, sila na bahala. Yun lang kasi guys, magbabayad ka. Pero sa amin po, very handy talaga siya. Well recommended. Sulit naman yung 50 euros guys. Kaysa naman, the next day, yung result, matatagtag ba? Okay, next na. Dahil bumalik na po tayo. Next po yung, ang next pong extra cost na aking binayaran guys. Nagpa-priority time kami. Kasi priority tayo guys. Hindi, walang halong biro. Guys, ang travel time po namin is 4 hours. 4 hours po ang travel time from dito po sa bahay hanggang dun po sa Amsterdam Sloterdijk. So, kung babiyahe pa po kami ng napakaaga, magmamadaling araw kami. Tapos may kasama pa namin sa Adeline. Naman yun? Kawawa po yung bata, guys. Tsaka kami din, syempre may trabaho kami, 8 hours. Tapos kailangan pa namin ask ng free time, mga ganun. Tapos, kung magmamadaling araw kami, tapos mag-i-interview, ganyan. Ngarag-ngarag, guys. Hindi yun, hindi handy sa amin, sa aming sitwasyon. So, nag-request po ako ng priority time. Kasi kung ika-calculate po yung aming, yung biyahe and everything, yung paggising namin hanggang sa biyahe, mga lunchtime po kami makarating ng nung application center. So, ang binuko ko pong time is alas 12 po. Tanghalian, guys. So, kapag gano'n, nagpa-priority time ka, may extra bayad, guys. Alam nyo, magkano? Ang bayad po ng priority po, processing po na priority ka, 125 euros! Magkano yun? Mapapakamot ka na lang sa, yung ulo mo, makalbo ka na. And then, 125 po talaga guys. As in, walang halong biro yun. 125. Kung gusto mo pong ikaw po yung i-priority, wala po sila ibang asikason, kundi ikaw daw. Ay, 125 talaga yun. Kung i-convert natin sa peso guys, 7,000. 7,500. Pantay mo yun, 7,500. So, yung extra service po na, meron pa pala guys. Magbabayad, kung gusto mo din ng notification, SMS notification, kung ready na po yung document mo at saka kung ready to send na. 2 euros guys. Magbabayad ka ng 2 euros kung gusto mong i-text kanila na tapos na yung application. Ganon. So, bali apat yung
extra cost po ng ating pag-apply. Una po yung 35 euros sending fee ng return po ng passport. Pangalawa po yung 50 euros po para sa yung mag-scan ng documents. Sila na po bahala. Yung pangatlo po yung priority time. Kasi priority. 125 guys. Naloka ako. Tapos 2 euros po para yung pang-apat po yung sa SMS notification. Ganun naman po guys, pero hindi po ito mandatory. Nasa sa inyo po yun kung after po nung, pag may result na po kayo, yung 35 euro, pwede nyo namang, kayo na lang po mag-pick up dun sa application center. So, hindi ka na magbabayad nun. Pero para sa akin guys, pag mas time consuming kasi yun sa amin. So, mas minabuti po nang ipasend na lang. Tapos po, yung pangalawa, kung ikaw po mismo mag-scan ng documents mo, ang disadvantage po nun, either malabo, hindi po nila mabasa ng maayos yung mga document. Pero kung magaling ka naman at maganda po ang scanner nyo, why not? Para hindi ka na magbayad ng 50 euros. Ayun lang. Tapos yung 100, kung malapit ka lang po sa application center, di dun na, mas handy. Hindi ka na magbabayad ng 125 euros para sa priority time. And then, kung ayaw mo na makatanggap ng SMS o di, wala. Ayun lang po yung mga extra cost, guys. Maling-mani lang yan. Kung i-convert po natin yun sa peso, magkano ba? So, kung susumahin po, total po ng extra cost, 12,000 po lahat. More than 12,000 po. So, magmula po dun sa pag-avail po nung mandatory na babayaran hanggang sa yung mga extra cost po na aming in-avail, nasa ngani-ngani 450 euros na, guys. So, sa peso po ay 26,720. Diyos ko. 26,000 guys. So, hindi po talaga biro ang mag-apply ng visa. Pero worth it naman yun guys. Kasi nga, anytime po, pag na-aprobahan, anytime, makakapunta kami ng UK, ganyan, pag lalo na guys, yung mga nakapanood po ng aming, ng aking previous video, nandun kasi si Mama. So, super handy siya. At mapupuntahan ni Adeline yung lola niya doon. Diba? Makaka-visit pa siya sa mga palasyo. Mga gano'n. Diba? Ang ganda-ganda. Ayan, mga ka-double dash. Ayan. Tapos na po kaming kumain. Katatapos lang. Tatapusin ko na rin po ang ating video. So, bago po, ayan, dami po nating gastos, no? So, isa-isahin ko po yung mga documents po na kailangan. Dessert po tayo guys, fla ito, fla. Fla po ang tawag dito eh. Ayun po, dairy something. Papataba, ayan. Yung mga documents po na kailangan natin, kailangan po yung sarili nyo pong documents, hindi po na-falsify or something, yung hindi po na-edit, ganyan. Maging honest po tayo guys, kasi malalaman po nila kung fake yung mga documents na sinend or hindi. Oo, mga ganun guys. So, kung ano lang po yung hiningi, yun lang po ang ating i-send. So, kailangan nyo po unang-una ang inyong original passport. Passport po guys. Opo. Ang inyong pong passport, na valid po siya. Yung hindi pa pa-expire guys ha. Na medyo mahaba-haba pa ang validity, ganyan. Mga 2 years bago mag-expire, di pa yun guys. So, para safe ka, nasa safe. Ayun, basta original passport po guys. Tapos, ang pangalawa pong kailangang documents na iyong i-provide ay yung finances mo guys, yung financial evidence. Kailangan po natin ng bank statement. Mga 6 months na transaction. Kasi po makikita doon kung kalalagay lang yung pera, ganyan. O hindi, wala pong halong biro. Kailangan po ng bank statement. Mas maganda po kung makapag-provide po kayo ng 6 months. Mas maganda yun kasi ma-check nila kung legit ka na may pera. Next po. Yung mga mga property certificate nyo po. Kung may ari-arian po kayo, kung may bahay at lupa, mas maganda po yun kung mai-provide nyo po yung property certificate. Kasi, pala siya. Kasi lalo na pag mag-apply ka ng tourist visa, guys, pwede pala siyang
ano ba to, mag-travel kasi may mga properties siya sa Pilipinas, mga ganon. Ayaw kasi nila guys ng maging illegal ka doon. So kung ang iyong ina-applyan ay travel visa, short stay visa, kailangan mo rin bumalik sa iyong pinanggalingan. Oo. Kasi mahirap ang maging TND guys. So mas maganda kung maipakita mo din yung mga property certificates or yung ano nyo po, kung may negosyo po kayo, opo, maganda din po yung mga BIR, ganyan. I-ready nyo rin po yun para kitang-kita na, mayroon siyang kakayanang mag-travel. Na ganon. Next pong documents na kailangan yung employment evidence. Kung hindi ka man, kung wala ka mang properties sa Philippines, guys. Pwede naman yung kahit nagtatrabaho ka. Pwede yun. Kailangan mo lang mag-provide ng payslips. Katibayan na ikaw ay empleyado ng isang kumpanya. Kailangan po ng payslips. Mag-provide din po kayo mga siguro minimum 3 months. Yung contract guys, importante din yun. Yung kontrata mo na talagang may kontrata, may work ka. Work contract at saka letter of your employer. Na si Ruth Ann ay nagtatrabaho sa aking kumpanya. At siya po ay magta-travel sa UK, sana payag, mga ganon, letter from, yun. Kailangan yun guys, lalo na kapag ikaw ay, for example, nasa call center, tapos gusto mong mag-travel sa UK, mga ganon, kailangan, hingi ka lang ng letter from your employer, para may backup ka guys, mas maganda yun, para, approve agad. Next na! At kung ikaw naman po ay talagang nagta-travel, yung talagang mahilig mag-travel around the world, mga ganon, or, kung nakatravel ka man sa around Asia, mga ganyan, kailangan po yung copy nun. Kunyari, yung previous passport mo is nag-renew ka na, ganyan. I-scan mo lang yung, kunyari, naka-renew mo, tapos i-scan mo lang yung mga travel history mo, yung may mga tatak sa passport mo. Mas maganda yun kasi, traveler pala siya, ganyan. Kailangan po yung, copies. Pakita mo din yung mag-provide ka ng copies sa mga past travel history mo. Mas maganda yun. At sa mga kababayan naman nating nandito po sa Netherlands at ikaw po ay wala pang passport, Netherlands passport, ay ikaw pa ay Philippine passport holder na nandito po sa Europe, pakita ay mag-provide lang din po kayo ng residence permit nyo. Mas maganda din yun, parang backup ba na ikaw po ay residente ng ibang bansa at ikaw po ay Philippine passport holder. Kailangan din po nila ng family status. Ano po ang kailangan doon? Unang-una po, kailangan po ang inyong birth certificate. Kailangan po yung malinaw na kopya. Yung ano ba tawag doon? PSA copy na hindi na NSO. Yung PSA copy, yung latest. Request na po kayo. Para readable siya, ganyan. Yung family status kung ano po yung mga talagang pangalan mo, may mga discrepancy kasi mga ganyan Base nila doon yung birth certificate mo tsaka yung sa passport mo. And next, kapag ikaw po ay kasal, kailangan din po nila ng marriage certificate. Guys, medyo mas stricto sila. Tapos, kung ikaw din po ay na-divorce or na-annul, pakita nyo po ang inyong katibayan. Family status. Doon po sa family status. Next pong document na kailangan ay, kunyari po sa UK at may mga kamag-anak po kayo doon at sponsoran ka, nasa Pilipinas ka. Kailangan po ng sponsor evidence. Ngayon po si sponsor nyo na nasa UK, kailangan po ma-attain niya po yung, bang tawag doon? Yung minimum salary para po ma-sponsoran ka. Dapat, basta nakalagay naman po doon sa website ng UK.gov. Tapos doon sa visa sections about sa sponsorship. Kailangan po kapag sponsor po, na-reach po niya ang minimum salary wage na kailangan para po makapag-sponsor. Kailangan din po mag-provide ng sponsor niyo ng ID, identification, mga passport niya, employment history, mga ganun. Medyo mabusisi din at kung willing naman ang inyong sponsor na i-provide lahat yun, di maganda guys. Para backer kasi, mas maganda pag may backup kayo na sponsor na galing sa UK. Mas mabilis po. Mas mabilis po ang processing pag ganun po. Tsaka po pala kung ano po yung relationship nyo ng mag-sponsor sa inyo. Kung kapamilya nyo ba or
relative, friend nyo lang ba, ganyan. Paano ka nagkakilala ng iyong sponsor? Kasi kailangan din po nilang malaman yun. Para hindi na ano po yung processing time ng inyong pag-process ng inyong visa application. Kailangan po direct. Kung, sino po yung sponsor nyo? Kapatid ko po, or auntie, or nanay. Ano ba yan? Ayan, kailangan po malinaw po kung sino pa ang sponsor. Indicate nyo din po doon. And next po, kung kayo po ay gusto nyo pong mag-study sa UK, meron po kasing study visa or something. Kailangan po from the school, yung letter po ng galing sa school, kailangan po nyong i-provide yung enrollment certificate po na kayo po ay mag-study sa UK. Yung past, educational background. Kung degree holder na po kayo sa Philippines, ganyan, o kaya gusto nyo pong mag-masteral sa UK, mga ganun pong factor, i-provide nyo po din po yun. Lahat. And last but not the least, yung accommodation evidence. Kasi po, para po bonggang-bongga ang inyong application, na talagang ipupush nyo po ang mag-travel sa UK or kung ano mo pong visa ang iyong i-apply, kailangan nyo po ng accommodation evidence. Nag-guess ba, guys? So, isa-send po ulit natin para ma-summarize na. So, ito po lahat ang inyong kailangan. Original passport. Yung financial evidence po, employment evidence. Yung inyo pong travel history, family status, sponsor evidence, at saka last po yung accommodation nyo po. Opo, ganun lang po kadali, di ba? Mabilis lang. O, kaya nyo yan, guys. Kung kaya namin, kaya nyo rin. Mga ka-double Dutch, ito na nga. Kararating ko lang galing work. At meron po tayong surprise. Kumakain ka na naman, nak. Ito na, malalaman na po natin kung approve or Not approved. not approved. And guys, ito na. Aking i-open kasi Haan na. Ready ka na? Ang reacts. Ito, via DHL siya. Nakalagay dito ang pangalan mo, anak. Express Courier daw. Oh my God. Ang liit lang. Passport niya kasi to, guys. Tignan natin yung result. Love, what you think? What you think? Approved. Approve. Sana approve. Kiss mo nga ako. Sealed, do not remove. Sabi niya, laka. Sealed, sealed, do not remove, sealed. Oh my God. Kaka-excite naman ito. Pilipinas passport. Ang passport na ito ay kay Madam Adeline. Wait lang. Andito yung visa niya sa Netherlands. Wait lang. Basahin mo nga ito. Valid until? Valid until you have no. Ito. Valid until? Anong number yan? 20? 22. 2020. Guys, approve siya! Approve! Sagrado. Kasi 6 months lang yung kinuha namin. Multiple visa na siya. Uy, sumoy! UK. Entry to... Yay! Magkakapunta na kami sa UK, guys! With my baby loves. Alam po kayo doon sa tourist destination po? Ulit, naiintindihan ba yung tanong? Nakalimutan ko na. May alam po ba kayong mga tourist destination sa UK, mga ka-double dash? Ang tanong po ngayon ay, doon po sa, ito po sa videong ito, kung kayo po ang pupunta ng UK, ano pong mga lugar ang gusto niyo pong puntahan doon? Ayun. London Bridge. Ano pang alam mo? Like... Yung palace? Anong pangalan nun? Buckingham Palace, anak yun. Buckingham Palace. Ano pa? London Bridge? Bakit London Bridge? Kasi yung kanta? London Bridge is falling down.
falling down, falling down. Thank you po! Thank you for watching. Nah.